Director, ano na po yung pinakahuling estado ng investigasyon ng NBI tungkol dito sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban nga kina Pangulong Bongbong Marcos? Ganito po 'yun, Ma'am Cheryl 'no. Actually, yung ginagawa namin after nung banta niya at nung dumating po ako rito sa NBI, talagang continuing investigation 'to until we pinpoint kung sino yung kinausap niya. What we have established is seryoso po siya ro'n sa banta na 'yan. Hindi po siya conditional kundi this is an absolute na threat. At kung mapapansin niyo naman po, consistent sa lahat po ng mga pagkakataon na maaari siyang magsalita, laging may dumarating na pagbabanta kay presidente in different forms and different way ng pagsasabi. Hindi lang po nga si Vice President Sara, kundi papansin ninyo, there is a pattern dun sa buong pamilya na palagi na lang tinitreat talaga ang ating presidente. Coupled with their previous behavior, yung mga behavior po nila na pakikipagkapwa-tao sa ibang tao, makikita po natin na kailangan pong seryosohin ng law enforcement, lalong-lalo na ng ang National Bureau of Investigation, yung banta po na yan. Kaya naman, sinusundan po namin lahat ng makita namin na maaaring ito yung lead para ma-identify po kung sino yung kinausap niya. Mhm. Just recently, when the president was have an event po dyan sa Nueva Ecija, sa Palayan, naka-live broadcast, monitor yung pong social media, meron na lang biglang nagpapap na sinabi, barilin. Barilin si Presidente. Those are serious threats po na kailangan po natin. Director Matibag, linawin ko lamang po, pwede niyo po bang linawin kung anong uri po ng lead ito pong inyong tinutukoy? Ito ba'y testimonya or may mga digital evidence also? Well, ano po to, yung ginagawa po ng NBI, yung mga profiling po ng mga nagpo-post, yung profiling po ng kanilang mga statement. At lagi rin po namin binabantayan siyempre yung mga salita ng pamilya ng mga Duterte at ng mga aliado po nila kung saan po patungo. Ang nakakatakot po kasi dito, Ma'am Cheryl, parang lahat na lang eh. Anybody can make a threat to the president. Ginagaya na yung behavior po nitong si Vice President. Meron pong isang Vice Mayor na abogado, ganun din. At parang consistent eh. Parang there is a pattern na nadidevelop na palagi ang target sinasabi ulo ng presidente na ganyan po yung sinasabi. Kaya ano po namin, we're taking leads, tinitingnan namin yung mga associated. Kung maalala nyo, there is that report that Vice President Sara created her own army. So tinitingnan din po namin yung mga personalities dyan. Okay. So saan din po nakabase, ano yung naging basehan po ng NBI sa pagsasabing planado at hindi basta pahayag lang ito pong bantang ito? Well, yung press conference po na madaling araw na inabot ng 2 oras, pinanood po namin yan kasama yung mga expert namin dito po sa NBI, kasama yung ating pong investigation, yung sa CCD namin, pati po behavioral science department namin, para tingnan at pag-aralan po. Ito pong nangyari na press conference, hindi naman po spur of the moment eh. Meron pong imbitasyon na nanggaling sa opisina ng Vice President, and yung mga questions na tinanong dyan appears to us na mga planted na question na meron na talagang sagot, just to make it appear na parang spontaneous na nangyari po. So may nakuha rin ho ba tayong gaya ng text, audio, o witness na magpapatunay po ng direktang ugnayan sa umano'y plano? Yun po yung kailangan nga namin bantayan dahil sabi nga namin, we are very serious dahil it's a threat to the president at ang ano po rito, yung nagte-threaten, is the direct beneficiary pagka po may nangyari sa ating pong presidente.